Naalala ko, nung college ako, kapag hindi ko alam yung sagot, nanghuhula ako. Kasi may nagsabi sa classmates ko na ang letter C daw yung pinaka-sure na sagot. Lalo kung multiple choice yung type of question. Basta letter C, most likely, tama na yon. Siguro may account ka na sa stockbroker at na-fund mo na finally, diba? At nakabili ka na rin ng stock. At yung binili mo na stock, medyo dahil nakita mo sa internet o baka dahil may nagsabi na blue chips yung stock or baka familiar sa'yo. Ginagamit mo yung stock na yun kasi familiar nga kasi siya sa'yo. Tapos, ang nangyari, pagkabili mo, biglang nag-negative or yung amount na nilagay mo, nalugi. Familiar? Then, watch this video because this video is for you. Kasi pag-uusapan natin kung bakit delikado na manghula ng stock, kung bakit delikado yung paglalagay ko ng letter C sa exam, at bakit hindi sapat na bumili ka ng stock dahil lang familiar ka dun sa company. Ginawa niyo na din ba yun? Yung nanghula kayo ng letter sa multiple type of question nung nag-aaral kayo. And may probability naman na tama, diba? Pwedeng tumama yung letter C. Pwedeng pumasa ka dahil sa pagsasagot ng lahat ng letter C kung hindi mo talaga alam. Pero risky, diba? Delikado. At hindi mo alam kung anong magiging resulta nun. At nakakakaba, diba? Na hindi mo alam kung tatama ba yon or mali, papasa ka ba or babagsak. So parang ganyan yung sa stock market kapag bumili tayo ng stock tapos hinulaan lang natin or because somebody said na letter C yung isagot mo or somebody said na eto yung bilhin mo kasi okay tong stock na to. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Gawin na natin yung mga practical ways siguro or practical tips paano hindi manghula ng stock na bibilhin. First point, learn now, excited later. Alam ko kung nagme-make sense yun, no? Pero alam ko kung gaano ka ka-excited. Ang tagal-tagal mo nang nanood ng mga videos, ang tagal-tagal mo nang pinag-aralan how to open an account with a stockbroker. And guys, baka may naririnig kayo mga tumutunog-tunog siya. May batang naglalaro dito. At ayun na nga, finally nakapag-open ka na ng account sa stockbroker. At baka nga nakapag-open ka na ng account sa Dragonfly. So, proud of you. Pero kasama ng excitement na yun, baka excited ka na din na pagpilian na, ay, ito pala yung mga stocks na bibilhin. Super excited na ako for my future at na-i-click mo na yan. Pero, medyo hindi mo sure kung ano yung binibili mo. Diba? Kasi nakaka-excite kaya yun. Finally, no? Finally, shareholder ka na ng isang stock. Finally, as a beginner, nagiging mas familiar ka na sa pinapasok mo. Pero, kadalasan kasi, ako based on experience, so sobrang excited ko, bumili ako ng isang stock na familiar ako, pero during that time, ang sinasabi nila, Jollibee, kasi yun yung parang pinaka-familiar, diba? Bumili ka ng stock na Jollibee, parang, diba, bata ka pa lang, may Jollibee ka na, ang laki mo na ngayon, may Jollibee pa rin, and hindi naman niya mawawala sa stock market, so okay lang bumili. At dahil ayokong sumali dun sa ganung thought, sabi ko, ay, bibili ako ng iba, hindi Jollibee ang bibilhin ko. Bibili ako ng ibang mas familiar. Bumili ako ng Ayala. And katulad ng letter C sa pagsagot ko nung college, tumama naman. Feeling ko tumama. Dahil in a short period of time, kumita yung stock. Later on, I-realized ko na the moment that I continue to do that picking letter C or the moment that I continue doing na nanghuhula, hindi ko talaga alam kung bakit ko sila binibili nung time na yun. Doon na nagsisimula unti-unti na nararamdaman ko na may mali sa ginagawa ko. There has to be something. Hindi ko lang ma-pinpoint nung time na yun. Ngayon, in hindsight, it's a system pala. Pero nung time na yun, parang super excited ko na hulin ng konti yung pag-aaral. So now, here are some practical questions that you can ask kung nagsisimula ka pa lang. You have to learn now and then excited later. Una, do I understand this company? Naiintindihan ko ba ang business model ng itong kumpanyang ito? Alam ko ba kung bakit bumababa or bakit tumataas? Or kaya ko bang ipaliwanag sa kaibigan ko or kung may asawa ka, kaya ko ba ipaliwanag sa asawa ko bakit tayo nag-i-invest dito sa company na ito? At may plano ba ako or ayoko lang aminin na nanghuhula ako? I think that's important to answer para maiwasan or paano hindi manghula ng stocks na bibilhin. Let's talk about part 2. Panghuhula, it can work once, pero it won't build your confidence. Minsan kasi yung mga hinulaan na stock, tumataas naman. Minsan yung mga nakikita sa social media or yung mga tips or mga suggestion na bumili ng ganitong klase ng stock, tumataas din naman. Minsan kapag bumili ng blue chips, bumaba pero nakaka-recover din naman. Pero ang tanong, kaya mo bang ulitin yun? Is it repeatable and is it sustainable? Here is a confidence test. Can you explain why you bought it? Pwede ka bang makahimbing ng matulog kapag bumagsak yung presyo ng stock? Alam mo ba kung kailan mag-hold, magsisell at mag-a-add ng more? At dito sa part 3, pag-usapan natin to ask better questions. Hindi masamang magtanong. Ang
ipapractice natin the quality of questions that we ask. So the better question is, hindi anong stock yung bibilhin. Kung hindi, bakit ko ito bibilhin? Here are some better questions that you can take down notes on, no? Ano ba ang goal ko dito? Long-term investment ba to o short-term trade? Kumikita ba yung company? May growth ba? Or ano yung growth plans nila? Mahal ba siya or reasonable yung price compared dun sa value niya? Nasa uptrend ba yung chart or nasa downtrend? Magkano lang yung kaya kong i-risk? Magkano yung kaya kong i-risk emotionally din? Kailan ako e-exit? Kailan ako magsisell? Or kailan ako lalabas kung mali ako? At kailan ako magte-take ng profit kapag nag-materialize naman yung plan ko? Hindi mo kailangan sagutin lahat ng yun perfectly today or after watching this video, pero kailangan kang masanay na hindi buy button agad yung sagot. Hi, I'm Christina, and I've been investing and trading in the Philippine stock market for 10 years. And dati na nagsisimula ako, I was also trying to figure things out on my own. Kaya I know what it feels like na ang dami mong gustong matutunan, pero hindi mo alam kung anong uunahin. I know what it feels to look at charts, to look at stock names, to look at broker apps, and to look at stock market news and think na, okay, anong gagawin ko dito? And over time, I learned that the stock market doesn't have to be as complicated as it looks like or as people make it sound. And so now I help busy working Filipinos learn how to invest and trade in the Philippine stock market in a simple and sustainable way that actually fits real life. So dito sa channel, we talk about stocks in a way na simple, hindi komplikado, hindi nakaka-overwhelm, kasi naniniwala ako na yung simple gumagana. So ito, hindi mo kailangan na maghanap ng panibagong tips about the stock market. Kailangan mo ng system. As a type A person, I thrive in systems. May system ako sa business, may system ako sa paglilinis ng bahay, may system ako sa pag-create ng contents, may system ako sa investing, at may system din sa trading. Kasi kung walang system at magre-rely tayo sa emotions, no, pag nakita mo kumikita or green yung portfolio, nakaka-excite. Pag red, negative, nakaka-panic. Kapag may news na nagte-trending yung stocks, parang feeling mo na iiwan ka. Or kung may bad news, parang lalong nakakapanlo mo na mag-invest, di ba? Now, with the system, meron ka ng checklist, meron ka ng reason, may filter ka on doing things, may risk limit, at may plano bago bumili, may plano bago magbebenta. Kasi hindi natin makokontrol kung anong mangyayari sa market, hindi natin makokontrol kung anong susunod na news ang lalabas. Pero, pwede nating kontrolin yung process. If nakapag-invest ka na, you're seeing negative in your portfolio, you're questioning kung paano mo ginagawa ang mga bagay-bagay, do not panic sell yet, do not revenge buy, just pause before you act on another thing na hindi pinagplanuhan. So you pause, you review, you learn, go back to the questions na inask ko. Kasi kung kagaya ko na nung nag-exam ka is letter C din yung sinagot mo, tapos tama, probably masaya ka. Pero kung gusto mong pumasa consistently sa exams, hindi pwedeng puro letter C ang isasagot. Kailangang mag-aral. Same with investing and same with trading. So if you're in that season na may stockbroker ka na, may nabili ka na pero deep inside feeling mo nang huhula ka, this is exactly why I created the Stock Startup Blueprint. If you want a step-by-step beginner foundation, we can create ako noon. Link it's in the description kung gusto mo i-check out kung ano yon. At hindi porket nandito ka sa portion ng season ng investing mo or ng trading mo is may mali sa'yo. It's just in the process of learning ka pa rin. Pwede ka magkamali once and then pwede ka pa rin matuto. Kaya kung gusto mong tumagal pa sa pag-i-invest sa stock market at hindi puro hula lang, kailangan mo ng system. So you learn first, pwedeng excited later, ask better questions, build the system, kasi naniniwala ko na yung simple, gumagana. Thank you so much for watching. Subscribe if you haven't yet, and I will see you on the next video. God bless.